Ito hong progresibong grupo naghain ng reklamo laban ho sa dating Undersecretary na si Bersamin at iba pang individual at ipinaubaya ho sa ombudsman anuman ang gagawin na aksyon. Yan at iba pang mga balita tinutukan ni Bombo Grant Hilario. Ipinauubaya na ng mga progresibong grupo sa Office of the Ombudsman ang gagawin aksyon nito ukol sa kanilang inihaing reklamo ngayong araw. Kanina kasi umaga ay naghain ng multi-sectoral groups kabilang ang Kilusang Bayan kontra Kurakot, Bagong Alyansa Makabayan at iba pa ng reklamo laban kina former Undersecretary Adrian Bersamin at former Department of Education Undersecretary Traigiv Olaivara. Nais ng mga complainant na ipasilip sa ombudsman ang koneksyon naman ito sa korupsyon ng manumalyang flood control projects. Aligasyon nila na ang mga nabanggit na dating opisyal ay sangkot sa tinatawag na Commitment Insertion Kickback Scheme sa pambansang pondo at proyektong pang-infrastruktura. Nagtitiwala kami na ito ay mandato at trabaho ng ombudsman. Whether gagawin ito mismo ng ombudsman, nasa kanya po ang bola. Basta ang mamamayan ay magsisikap at pipilitin na gawin niya ang kanyang trabaho. Binigyan din pa ni Casino na obligasyon imbestigahan ito ng Tanod Bayan sapagkat maging si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay kasama sa mga inaakusahan. Naniniwala ang grupo na posibleng nagsilbing bagman ng presidente ang mga inireklamo kung kaya't dapat hindi ipagsawalang bala ang mga aligasyon. Obligasyon ng Office of the Ombudsman na imbestigahan si Yusek Bersamin at Yusek Olaivar dahil sila ang lumalabas na mga bagman mismo ng Pangulong Marcos at napakalaki ng kanilang kinalaman doon sa pagnanakaw na nangyari hindi lang sa flood control anomalies kundi sa iba pang mga infrastructure projects. So, pagpapanagot ito sa mga sangkot sa korupsyon at pagpapaalala sa gobyerno na hindi tayo nakakalimot at kailangan pa rin managot ang lahat ng sangkot. Giyet naman ni David San Juan ng Kilusang Bayan kontra Kurakot na ang korupsyon sa flood control ay hindi dapat matabunan sa kabila ng kinakalap na krisis sa gasolina. Ito ay multisectoral na reklamo para ipakita na hindi natin kinakalimutan yung issue ng korupsyon, lalo na ito sa panahon ng krisis, di ba? Krisis ngayon, gusto natin may ayuda, tulong ang mga kababayan natin. Kulang ang pondo ng gobyerno kasi nauubos sa korupsyon. Kaya kahit na may krisis, tuloy ang paglaban natin sa korupsyon. Dahil yung bawat sentimong ninanakaw ng mga korap ay bawat sentimo rin na nananakaw sa halip na mailaan sa tulong at ayuda sa ating mga kababayang nangangailangan. Samantala, sa patuloy na pagtutok ng Bombo Radyo, ang ilang mga abogado naman nag-anunsyo ng planong paghahain ng verified complaint for impeachment laban kay Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia at 6 pang komisyoner. Batay sa reklamong ihahain ni na Attorney Eldridge Marvin Aceron at si Kini Labastilla, inakusahan nila ang mga respondents ng paglabag sa Republic Act No. 8436 o ang Automated Election System Law, Betrayal of Public Trust, at iba pa kaugnay sa dalawang magkakasunod na ganap na halalan. Inilatag ng naturang mga abogado itong 4 na batayan sa paghahain ng impeachment kabilang ang paggamit umano ng software sa higit 100,000 automated counting machines sa nakarang taong eleksyon nang hindi sumasailalim sa mandatory source code review. Pagtataksil sa tiwala ng publiko naman dahil sa paggamit ng hindi otorisadong intermediary server nagdulot para mantala maidala ang datos sa mga itinalagang transparency servers. Pangatlong akusasyon dahil sa umano'y pagtatago ng impormasyon noong 2022 elections sa ginamit na isang private IP address para sa mahigit 20,000 vote counting machine modems. Panghuli naman ukol sa sinasabing pili o selective enforcement ng campaign finance laws na pumabor umano sa ilang mga senador na kaalyado na administrasyon gaya ni na Senador Chis Escudero at Senador Rodante Marcoleta. The question is, why did they do it? And they will keep on doing that. Every year, every election, they will do that. And we don't know what goes on in that server, that man-in-the-middle server. Kung magsingit sila ng code doon na will make some people win, we don't know. Who will audit that? Especially what happened here. Nung o-auditin na sinira nila yung records. So kailangan yun, they should be held accountable for using that server. Akala kasi nila, walang nakakaintindi. Hindi tayo papanig doon. Tapos na yung mga panluloko nila sa atin.
Tinig ni Attorney Eldridge Marvin Aceron, isa sa mga complainant. Depensa naman ni Commission on Elections Chairman George Garcia na paulit-ulit na niyang sinagot ang patungkol sa mga issue at iginiit may kredibilidad ang mga eleksyon na banggit sa reklamo. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.